Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Hinding-hindi ko matatanggap ang pagtanggi mo, Melinda. Pagkapasok pa lamang ni Kayla sa sala ng kanilang bahay, ay ang galit at maigting na boses ng Kuya Jaime niya ang sumulubong sa kanya. Nagmula iyon sa dining room at base sa narinig niya ay si Melinda ang kausap nito. Naupo na lamang muna siya sa isang beanbag na malapit sa main door. Natatakpan ang lugar na iyon ng dividing wall ng living at dining room. Pagod siya dahil galing siya mula sa ilang araw na pagbabakasyon sa Villarreal Island. Pero hindi mo mapipilit, kuya, kung ayaw kong sumama kay Jacob. Narinig niya ang pangangatwiran ni Melinda. Anong inaayaw mo kay Jacob, ha? Isa siyang Soriano. Isa siya sa mga anak na nag-iisang pinakamayaman sa mundo. Hindi mo na ginagamit yung utak mo eh. Hindi ko siya gusto eh. Besides, alam naman ate Kayla kung anong klaseng lalaki yung si Jacob na yan. Wala naman doon sineseryosong babae yan eh. Kundi ginagawa lang niyang libangan. Gusto mo ba maging ganun din ako sa kanya, kuya, ha? Melinda, sa panahon ngayon, pinupulot na lang sa angkungan yung mga nagpapakamoral. Ang nagsosurvive ngayon, yung mga taong praktikal. Baka wala nang magka-interest sa iyong kasing yaman at kasing impluensya ni Jacob. This is your chance to have a better life and even live like a queen. Kuya, hindi ko kailangan ng mga luhong bibigay ni Jacob sa akin. Dahil tanga ka, Melinda. Hindi ka ba nangihinayang sa mga bagay na kaya niyang ibigay sa'yo? Ha? Tulad ng townhouse, condo unit, mamahaling sasakyan, mag-abroad, mga credit cards, at malaking pera sa bangko. Hindi mo ba naiisip yun? Hindi naman DOM si Jacob eh. 30 years old lang yung tao. Kuya, wag mo na siyang ipilit sa akin. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko magugustuhan ng lalaking yun. Nakakompromiso na ako kay Jacob at kilala ko siya, Melinda. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kasalanan mo to, kuya. Hindi mo ako dapat ikinompromiso sa kanya nang labag sa kalooban ko. Baon tayo sa utang sa kanya, Melinda. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sarado ang factory natin. At dahil na rin sa loans na ibinigay niya sa kumpanya, kaya patuloy pa rin ang operasyon ng factory kahit nagkakandalugin na tayo. Kaya kailangan mong i-entertain si Jacob, Melinda. Dapat pa nga natin ipagpasalamat na type ka niya dahil may solusyon ang problema natin. Hindi na nakatiis si Kayla sa mga naririnig. Umahon siya mula sa pagkakaupo sa beanbag at pumasok sa dining room. Ang galing mo rin naman, Kuya Jaime, no? Galit na bungad niya. Ikaw ang gumawa ng malaking problemang to pagkatapos si Melinda ang gigipitin mo. Dahil sa kimkim na galit niya rito, sa tuwing nagkakaroon ng pagkakataon ay sinusumbatan niya ito. Kaya ka nagkabaon-baon sa utang kay Jacob ay dahil sa maluhong lifestyle mo. Hindi mo naman ginamit sa factory ang lahat ng niloan mo eh. Bumili ka ng kotse, ng condo unit, nag-share sa ilang club gaya ng Mimosa. Pagkatapos, kami ngayon ang gigipitin mo. Huwag ka nang makialam dito, Kayla. Hayaan mo na ako magdesisyon para kay Melinda. Mula nang mamatay si mami, hinayaan namin ikaw magmanoobra ng lahat. Pero hindi naman talaga pinagmamalasakatan ang naiwan nilang kabuhayan eh. Ikaw na unti-unting lumulusaw nun. Patuloy niyang sumbat dito.
Mula na mabarkada ito sa mga taong nasa alta syudad, nagbago na ang lifestyle nito. Social climber na kung tawagin nila ito ni Melinda. Pilit itong gumagalaw sa mundo ng mga taong hindi na malaman kung saan ilalagay ang kayamanan. Nakilala lamang nito ang isang kasino ni Jacob Soriano. Mula noon ay nagdidikit na ito sa lalaki. Nakapagsabayan na ito sa lifestyle ng mga kaibigang mayayaman. Iyon ang ipinangingit-ngit niya. Ngayon ay sila ni Melinda ang ginigipit nito. Kilabutan ka sa mga iniisip mo. Naisip mong gamitin si Melinda para mabayaran ang mga utang natin sa Linding Corporation, Jacob, na naubos lang sa mga luho mo. Ang bunganga mo, Kayla, ha? Ayoko lang mawala sa inyo ang lahat, kaya nag-iisip ako ng solusyon. Katwiran nito. Wow, parang totoo, ha? Sarkastikong sabi niya habang nakatayo sa kabilang panig ng dining table. Nasa kabila naman ang Kuya Jaime nila. Kung magsalita ka, parang totoong concern ka sa future namin ni Melinda eh. Sarili mo lang naman iniisip mo. Puro pagpapasarap sa buhay ang inaatupag mo. Samantalang kami ni Melinda ay nagkukumahog para lang hindi maisara ng tuluyan ang factory. Ikaw lang tong matyaga, Kayla eh. Dapat kasi ay doon mo pa isinara ang factory na yon. Kumbaga sa sasakyan ay pupugak-pugak na ang makina nun. Ipinambabayad nyo na lang sa mga loans ang kinikita nun ah. Oo kuya, ibinabayad sa mga loans. Loans na nilustay mo sa sarili mong luho. Nagtaas na siya ng boses. Pwede ba Kayla? Huwag na tayong magsumbatan dito. Ayaw mong masumbatan, pero ikaw naman talaga may kasalanan. Kung talaga may malasakit ka sa factory, kaya mo ginawa ang mga loans na iyon. Bakit nilustay mo iyon para sa sarili mong kapakanan? At bakit pati itong bahay at lupa ginawa mong collateral? May sentimental value ang factory na iyon, kuya. Pinaghirapang ipundar iyon ni na mami at daddy. Kawawa rin ang mga trabador natin na doon lamang kumukuha na ikabubuhay nila. Kung practical lang kayo ni Melinda, hindi na kayo kailangang maghirap pa. Mag-asawa na lang kayo na mayaman katulad ni Jacob. Tanga ka lang dahil binastad mo siya noon. Wow kuya ha. Dahil wala kang karapatang ihanap kami ng mapapangasawa. Kayla, maganda ang offer ni Jacob. Hindi niya iilitin ang factory, ang bahay at lupa. Dahil hindi naman niya kailangan ng mga yun. Basta maging girlfriend lang niya si Melinda. In fact, susunduin niya rito si Melinda mamaya for dinner. Kapag hindi ka nakapag-cooperate Melinda, may ilit na ang factory. Malamang, pati ang bahay at lupa na ito, madamay. Ang sama mo Kuya Jaime. Naniningkit ang mga mata niya sa galit dito. We have no choice. Kung ayaw niyong mawala ang factory, ang bahay at lupa na ito sa inyo, kailangan i-entertain ni Melinda si Jacob. To hell with him. To hell with both of you. Kayla, mahirap magalit ang isang tulad ni Jacob. Delikado siya. Hinarap nito si Melinda. Kaya kung ako sa'yo, susunod ako sa mga gusto ni Jacob habang sinusuyo niya. Ako, I have my plot. Hindi ako dadamputin sa kalsada. Think about it. Huwag kang pagdiktariya sa magaling mong ate. Pagkasabi niyon, ay tumalikod na ito at lumabas ng dining room. Malakas na kinabig nitong pasara ang pinto. Inis na binato ni Kayla ang true pillow sa pinto. Napaka-selfish ng walang hiyon. Himutok niya. Ate, anong gagawin ko? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Melinda. Paano kung totoong sinasabi ni Kuya Jaime na kung hindi ako makukuha ni Jacob sa panunuyo, magiging marahas siya para lang makuha ako. Ako ang bahala, Melinda. Huwag kang matakot.
pagbibigay niya ng assurance dito. Ako ang haharap sa kanya. Kaya please, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Nandito ang ate mo. Sabay yakap niya sa kanyang kapatid. Inihanda ni Kayla ang sarili para sa gagawing pakipag-usap kay Jacob Soriano ng gabing iyon. Pinaalis muna niya ng bahay si Melinda. Nakipag-dinner ito sa boyfriend nitong si JV. May palagay siyang sinamantala ni Jacob ang kahinaan ng Kuya Jaime niya. Kaya ito binigyan ng malaking loan na umabot na pala ng 15 milyon pati na ang interes. At nang tahasan niya itong tanggihan, ay si Melinda naman ang napagbalingan nito. Kilala niya si Jacob. Ayon na rin sa Kuya Jaime niya, kapag may ginusto itong babae, ginagamit nito. Hindi lamang ang pera kundi pati impluwensya nito. Sanay na rin itong nakukuha ang anumang magugustuhan. Sa pagkakaalam pa niya, allergic ito sa salitang kasala. Ang kailangan lamang nito ay kalibin. Mukha ang turing nito sa mga babae ay parang tutang kapag nagustuhan ay hihingin o bibilhin. 21 lamang si Melinda at overprotective siya rito. Kung siya ay hindi pumayag ng alokensiya ni Jacob na maging kalibin, si Melinda pa kaya ang hahayaan niyang mapariwara sa kamay nito? Tinutukan niya ito ng baril noon. Kaya siguro hindi na siya nito kinulit pa. At mukhang naiinis ito sa katarayan niya. Nasa si Melinda? Tanong sa kanya ng Kuya Jaime niya na akma siyang bababa na hagdan. Matapos matanaw mula sa terrace ang pumaradang Mercedes-Benz ni Jacob Soriano sa tapat ng bahay nila. Ako makipag-usap kay Jacob at huwag mo rin akong pakialaman. Paangil niyang sagot sa kuya niya. Huwag kang magkakamaling bastusin siya, Kayla. Mahiya ka kay Jacob. Mahiya kay Jacob? Diyos ba talaga ang tingin nito sa lalaking iyon? Ngunit hindi niya pinansin ang warning nito. Tuloy-tuloy na siyang bumaba na hagdan para harapin si Jacob. Good evening. Bati nito sa kanya. Good evening. Formal ang mukhang ganting bati niya rito. Bago naupo sa kaibayan ng kinauupuan ng mayabang na anak sa labas ni Don Juan Soriano. In case you don't know, you are not the reason why I came here. I know. Naiinis sa sagot niya. Pero wala si Melinda rito. Umalis siya para sa dinner. Kasama ng boyfriend niya. Diretsong sabi niya rito. Tumigas ang anyo nito. Obviously, hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Pero in-invite ko siya para sa dinner. Inimbitahan mo ba siya ng personal? Hindi. Sinabi ko kay Jaime. Wala sigurong babaeng sasama sa iyo makapag-dinner kung hindi naman pala ikaw ang personal na nag-invite. Alam niyang hindi nito nagugustuhan ang katalasan ng dila niya. Napailing ito. Mataray ka pa rin pala, no? Kaya nga kahit ikaw ang gusto ko, kinalimutan ko na lang yun. Dahil alam kong hindi ako uubra sa iyo. Para kang tigring laging susugod sa nakitang prey. Si Melinda na lang ang susuyuin ko sa halip na mag-aksaya ako ng oras sa pagpapaamo sa iyo. Ang pagiging mataray ko ay depende lamang sa taong kausap ko, Jacob. Hindi ako makapaniwalang nagagawa mo akong tarayan ng ganyan. Kung hindi lang dahil kay Jaime, hindi ko palalampasin ang ugali mong yan. Dahil wala pang babaeng nakapagtaray sa akin. Dapat noon pa ay binigyan natin ng leksyon. Babaeng nagmamakaawa sa harap ko, Kayla. Baka akala mo. Mayabang nitong pahayag. Pwede ba, Jacob? Tigilan mo na si Melinda. Kung ang pakay mo sa kanya ay katulad din ng pakay mo sa akin noon, hindi ako papayag. Over my dead body. Disenteng babae ang kapatid ko.
Kung hinahangad mo ay ligawan ko si Melinda, well, bukod sa hindi ko ugali manligaw, hindi na uso yun ngayon. So, wala ka rin intensyong pakasalan siya, ganon? Katulad ng offer mo sa akin noon. Gusto mo rin siya makilive-in in for 6 months, 9 months, or 1 year, ha? Oh, that's it. Gusto ko siya. Maganda siya. Tsaka para siyang sweet. Innocent. Gusto ko siyang ibahay. Ibahay? Agad na nanangkit ang kanya mga mata. Ganon din ang sinabi nito sa kanya 2 years ago. Ibibigay nito sa kanya ang lahat ng kahilingan niya. Pumayag lamang siya makisama rito. Walang matinong babaeng papayag sa alok mo. Kaya please lang Jacob, huwag si Melinda. Bakit hindi ka maghanap ng ibang babae diyan na papayag sa alok mo? Si Melinda ang gusto ko eh. Kung hindi kita nakuha, alam kong si Melinda ay magiging akin. Ang yabang mo rin ano? Huwag kang pakisigurado Jacob dahil hindi ako papayag. Maigding niyang sabi. Well, baka hindi mo kilala ang kausap mo Kayla. Ako si Jacob Soriano at wala pang nakakahindi sa akin. Mukhang hindi mo pa nga ako kilalang mabuti ano? Sanay ako nakukuha ng kahit anong gustuhin ko. At hindi ako basta susuko hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Pero hindi ka niya gusto. In fact, may boyfriend na siya. Di alisin ang istorbong boyfriend. May makahulugang ngiting sumilay sa mga labi nito. Naalarma si Kayla. Alam niyang pagbabanta iyon mula kay Jacob. At sa nakikita niya sa mga mata nito, mukhang gagawin nito ang lahat. Makuha lamang si Melinda. Palibhasa ay alam nitong may panggigipit ito sa kanila. Bakit ba kami pang naisip mong guluhin ha? Marami naman dyan ibang babae na alam kung susunggaban ang offer mo. Huwag mo akong turuan ang gagawin ko. Si Melinda ang gusto ko. At habang tinatanggihan niya ako, dahil lalo ako na-challenge, dahil wala pang babaeng tumatanggi sa akin, maliban sa inyong magkapatid. Nagtagi sa mga bagong niya. Ruthless tyrant ang hayop na to, bulong niya. Ibibigay ko naman sa kanya ang lahat na magugustuhan niya kapalit ng relasyon namin. Dapat nga matuwa pa siya dahil napakaswerte niya. Dahil sa dami ng mga babaeng halos magkandara pa sa paanan ko, siya ang natipuhan ko. Umahon siya mula sa kinaupuan. Kaya mo hinahayaang malubog sa utang si Kuya Jaime? Kaya mo ba siya pinainan na kung ano-ano? Dahil alam mong hindi siya makakahindi sa'yo? At dahil alam mo na kahit hindi siya makabayad, ay may iba siya may pambabayad sa'yo, ha? Ganun ba? Hindi ako nagbibigay ng walang kapalit. I'm a wise businessman, Kayla. Kapag namuhunan ako, sinusuguro kong may tutubuin ako. Isang galit na buntong hininga ang ibinugo niya. Nakaka-high blood na makapag-usap sa'yo. Nakaka-high blood ka, Jacob Soriano. Tiimbagang sabi niya. Good night. Saka na niya sinabayan ng talikod. Kinabukasan, magkapatid nga sila. Nakasimangot na wika ni Kayla kay Melinda habang nag-aalmusal sila na umagang iyon. Sino ate? Sina Jacob at Nathan Soriano. Pareho silang Diyos ang tingin sa kanilang sarili. Bakit? Kilala mo ba ang kuya niya? I happened to see and meet him at Villarreal Island. Halos kainin niya ako ng buo. Ha? Bakit? Nasampal ko siya dahil akala ko kasi yan ang banso sa akin. Siyempre, hindi na nagustuhan ang ginawa ko. Pero nag-apologize naman ako sa kanya. Kaya lang, galit na galit pa rin siya sa akin.
Matamlay na sumubo ng hotdog si Melinda. Hindi mo sila masisisi kung ang turing nila sa mga sarili nila ay high and mighty. Tinatrato silang ganun ng society natin. Lalo tuloy ako nagwo-worry, ate. Baka hindi ako tigilan, Jacob. Paano kung lumayo ka na muna kaya, Melinda? Doon ka muna kina Tito Arnold sa Baguio. Ate, pero kung gagawin ko iyon, it will only mean na may ilit na ang tuluyan ng factory. Sakat ng bahay. Natigilan siya sa pagsubo. Kung pumayag na lang kaya ako sa gustong mangyari ni Jacob, ate. Hindi. Hindi pa tayo ganun kadesperada, Melinda. Hindi ko papayagang mapariwara ka lang sa mga kamay ni Jacob. Wala siyang babaeng siniseryoso. Gusto ka lang niyang ibahaya. At kapag pinagsawaan ka na niya, itatapon ka lang niya na parang gamit na tissue paper. Bakit ka papayag na mangyari sa iyo ang ganun? Na-brainwash ka na ba na Kuya Jaime, ha? Ay, hindi naman, ate. Kaya lang, baka sa kalsada na lang tayo pulutin kapag nailit tong bahay at lupa natin. At saka, maraming mawawala ng trabaho kapag nawala sa atin ng factory. May iba pang naman paraan, Melinda. Mag-iisip ako ng ibang solusyon. Hindi tayo kailangan pumayag sa gusto mangyari ni Jacob. Hindi tayo papayag, Melinda. Lumipas ang mahabang oras. Nagbubuklat ng broadsheet sa Kayla ng araw na iyon nang may tumawag sa pansin niya. Isang larawan ng 4 na lalaki at sa Villarreal Island kinunan. At isa si Nathan Soriano sa 4 na lalaking nasa larawan. The Mr. High and Mighty Nathan Soriano. Naiiling na naisip niya habang tiniglop ang pahayagan. Kahit madilim sa loob ng bar at disco ng gabing iyon, hindi niya makakalimutan ang galit na nasa mga mata nito pagkatapos niya itong sampalin. Sa oras na iyon ay pumasok ang sekretarya niyang si Elena. Mama, i-remind ko lang sa inyo na imimit niyo ang mga staff at workers ng 10 o'clock. Ay, oo nga pala. Binitawan niya ang hawak na breadsheet at minasahe ang kanyang sentido. Sumasakit ang ulo niya lalo nang maalala niya ang natanggap na huling notice mula sa Landing Corporation na pag-aari ni Jacob para sa foreclosure ng factory. 60 days na lamang ibinibigay sa kanya ng Landing Corporation. Mukhang wala na siya magawa para mapigil pa ang pagpapasara ni Jacob sa factory nila. At ngayon, hindi niya alam kung paano sasabihin sa 130 empleyado at manggagawa ng factory ang nilalapit na foreclosure. Nang humarap siya sa mga ito, ay hindi niya alam kung paano magsisimula. I hate to say this, bungad niya at buntong hininga. Pero wala na akong magagawa. Ipapasara na ang factory at hindi ko alam kung i-absorb ko yung lahat ng bagong may-ari. Kitang-kita niya ang lungkot na gumuhit sa mukha ng mga empleyado at mga gawa. Karamihan sa mga ito ay parang binagsakan ng langit tulad ng nararamdaman niya. 12 years na rin ang kumpanyang iyon. Karamihan sa mga titrabaho roon ay may mga pamilyang umaasa, mga kapatid na pinag-aaral. Alam niyo naman kahit sa mga panahong halos hilahod na tayo, sinikap ko pa rin makabangon dahil ayoko maisara ang factory. Katulong na kayo ng parents ko sa pagpapalaki nito na nagsimula lang sa 20 tao. Pero wala na solusyon . Malungkot niya ang pagpapaliwanag. Kasalanan lahat to ng Kuya Jaime. Panggigit-git ng kalooban niya matapos ipaliwanag sa lahat ng sitwasyon ng kumpanya. Kung may iba pang paraan lang na makagawa, gagawin ko. Agad na siyang tumalikod
para bumalik sa kanyang opisina dahil naging emosyonal na ang karamihan sa mga manggagawa. Ayaw niya makita ang eksenang iyon. Ilang beses pang bumalik si Jacob Soriano sa bahay ni Kayla. Palagi nitong kabuntot ang mga armado at mayayabang na bodyguards nito. Ngunit hindi nito inaabutan si Melinda. Dahil na rin sa payo ni Kayla, nagbabakasyon muna ito sa isang kamag-anak nila sa Baguio. Pero nasundan pa rin ito ni Jacob doon. Galit na galit siya sa kanyang kuya Jaime dahil pakaramdam niya ay kasapakat pa ito ni Jacob para masundan si Melinda. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo to sa amin, Kuya Jaime. And I think you don't even deserve to be called Kuya. Dahil imbis na protektahan mo kami, ikaw pa nagpapahamak sa amin. Halos magkanda iyak siya sa galit nang siguro niya ito sa condo unit nito. Of course not, Kayla. Like any big brother, kapakanan nga niyo ni Melinda ang iniisip ko. Parehong sarado lang isipan niyo eh. Hindi kayang ibigay ng kahit sinong lalaki ang pwedeng ibigay kay Melinda ng isang Soriano. God, Kuya. Ginagawang Diyos ang pera. Ang kapal talaga ng mukha mo. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Kayla. Binabalaan kita. Nakakatandang kapatid mo tong kausap mo. Iyon nga ang pinakapangit sa pangyayari sa buhay namin ni Melinda eh. Ang maging kapatid ka. You're making our lives miserable. Sinabayan niya iyon ng talikod. Matapos punasan ng mga luha ng gilid sa kanyang mga mata. At mukhang hindi titigilan ni Jacob si Melinda hanggat hindi nito nakukuha ang dalaga. Dahil nang bumalik si Melinda sa Maynila, ay inabutan ito ni Jacob na inihatid ng boyfriend ay nagalit ng huli. After a couple's days, ginulat si Kayla ng tawag mula kay Melinda. Nasa opisina siya noon. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong niya sa kapatid na nasa kabilang linya. Umiiyak ito. Ate, hinarang kami ng isang van na may sakay na 4 na lalaki habang papunta kami ng resort. Ang lalaki ng katawan nila. Akala nga namin ni JB military men dahil sa mga built ng katawan nila eh. Nasa Lemery pa lang kami na mag-overtake sa amin yung van. Pilit nila pinababa si JB. At nang hindi siya bumaba, tinutukan kami ng baril ng isa sa mga lalaki, ate. Oh my God! Bulalas niya. Melinda, and then what happened? Sabi nila kay JB, layuan daw niya ako kung ayaw niya mapahamak. Pag-aari na raw ako ni Jacob. Doon ko lang nalaman na tao yun ni Jacob. Galit na napahugot siya ng malalim na hininga. Sabay lapat ang likod niya sa sandalan swivel chair. Mukhang lumalaki ang problema nila. Ginugulo na sila ni Jacob. Pahayag na nga tayong i-give up ang factory at ang bahay at lupa. Bakit ayaw ka pa niyang tigilan? Muli ay buntong hininga siya. Don't worry, Melinda. Iisip ako ng paraan para patahimigin na tayo ni Jacob na yan. Ate, anong solusyon? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Mag-usap na lang tayo mamaya sa bahay. Malalaki ang hakbang ni Kayla habang tinatulunto ng hallway ng 3rd floor ng Soriano Towers. Tinawagan niya si Jacob sa opisina nito sa Lending Corporation. Ngunit sinabi ng sekretariat nito na nasa opisina ito ng Soriano Towers na matatagpuan sa Makati. Halos buong magdamag niyang pinag-isipan ang gagawin. Kakausapin niya si Jacob. Ilalatag niya rito ang huling opsyon niya para patahimikin nito si Melinda. Kasalukuyan niyang hinahanap ang executive suite ni Jacob. Nang mapansin niya ang 2 lalaking lumabas mula sa isang opisina. Napatras siya nang makilala ang isa sa mga ito. Si Nathan.
Bigla siyang nataranta. Parang bigla siyang natakot na makita ito. Anong gagawin niya? Yumuko na lamang siya. Yukong-yuko ang ulo niya habang pasalubong siya sa mga ito. At dahil nag-uusap ang dalawang lalaking papunta sa elevator, ay hindi siya napansin nito. Ano kayang sasabihin niya kung nakita niya ako rito? Bulong niya sa isip. Lumipas ang maikling sandali. Tigilan mo na si Melinda, Jacob. Matigas na pakiusap ni Kayla na magkaharap na sila nito. Pahayag na nga kami mawala sa amin ng factory at ang bahay at lupa namin. Isa lang ang pakisuyo ko sa'yo. Ang ipinakikiusap ko sa'yo. Huwag mong aalisan ng trabaho ang mga empleyado ko. I'm not used to granting requests, Kayla. Sabi nito. Habang kampante nakaupo sa swivel chair nito. Okay. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa factory. But please, layuan mo na si Melinda. Hindi na magandang ginagawa mo. Tinatakot mo na siya. Hinaharas mo pa ang boyfriend niya. Gusto ko lang patunayan sa kanya na hindi niya ako pwedeng basta tanggihan. Wala naman akong balak na masama. Kaya lang istorbo ang boyfriend niya. Kaya hindi ako magustuhan ni Melinda. And I have a feeling na isa ka sa mga dahilan kaya inaayawan niya ako. So, malino na ngayon na kaya pinabayaan mong malubog sa utang si Kuya Jaime ay para may panggipit ka sa amin. Iilitin mo ang factory at bahay at lupa namin. Kaya bayad na kami. Wala ka ng dahilan para gipitin kami. Mayabang na isinandal ni Jacob ang likod at bahagya kiniling ang ulo. Sabihin natin isa talaga sa inyo magkapatid ang habol ko. Nakakalokong ngumiti ito at tumarap sa kanya. Napakawalang hiya mo talaga. Gigil na bulalas niya. Tumaas bumaba ang mga balikat niya sa galit dito. To be honest with you, Kayla, hindi ko hinahabol na mabayaran niyo ang 15 million na pagkakautang niyo sa akin. I was just trying to pressure you to win Melinda. Jacob, ayaw sa'yo ni Melinda at wala siyang plano makapag-live-in sa isang taong ang tingin sa babae isang gamit lang. Kahit ikaw na lang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi kami magkaka-interes na magkapatid sa'yo dahil ang tingin namin sa'yo ay isa sa mga nakakahawang sakit. Madilim ang mukha na napahon ito mula sa kinaupuan. Parang hindi mo kilala kung sino ang kaharap mo, Kayla ha? May babala sa tono nito. Of course, I know. Isa ka sa mga anak ni Don Juan Soriano. Pero wala yung kaibahan. Hindi mo kami papapasali sa larong gusto mo. Kayla. Hindi lang ako basta isa sa mga anak ni Don Juan Soriano. Ako ang next in line sa pagiging CEO at presidente ng isa sa pinakamalalaking telecommunication company sa bansa at sa pagiging chairman ng Soriano Group of Companies. Buong yabang nitong pahayag. Talaga? Paano ka na makakasiguro? Alam naman ng buong Pilipinas na may dalawang anak si Don Juan. At mas may karapatan sila sa mga posisyong sinasabi mo dahil sila ang legitimate sons. At ang tingin ko, base sa karakter mo, you don't deserve the position. Kitang-kita niya ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Nagsalubong ang mga kilay nito. I may be the illegitimate son, pero ako magiging top executive ng kumpanya ng mga Soriano. Yun naman pala Pwede mo nang bilhin ng kahit sinong babaeng gusto mo. Mas maganda at mas bata kay Melinda. Iyong magsusunod-sunuran sa gusto mo kapalit ng mga bagay na kaya mong ibigay sa kanila. But for heaven's sake, huwag ang kapatid ko. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, Kayla?
Kung hindi si Melinda, ikaw. Galit na nagbuga siya ng hininga. Calm down, Kayla. Bumalik ang tusong ngiti sa mga labi nito. Umikot-ikot ito sa kinatatayuan niya. Hinawakan siya nito sa mga balikat para iupo sa visitor's chair. Why don't we talk about this in a peaceful way? Pilit niyang pinahupa ang pagpupuyos ng kanyang kalooban. Sandali siya nag-isip. Naisip niya kung hindi niya makukuha si Jacob sa mataras na paglaban, bakit nga ba hindi niya ito gamitan ng reverse psychology at ng mga subtle na paraan ng paglaban? If there's something I can do para patahimikin mo kami ni Melinda, I would be willing to do it, Jacob. Naupo ito sa harap ng kinaupuan niya at mataman siyang tinitigan. Para bang may malalim itong iniisip. Pagkawa ay bigla itong ngumiti. Sa klase ng pagkakataas ng kilin nito at sa pagkakangiti nito, tila may kung anong ideyang kumislap sa isip nito. You just gave me a good idea, Kayla. May pakagawa ka nga sa akin. Nabigla yata siya sa inilatag na opsyon. Bakit nga ba hindi ko naisip agad yun, no? Kailangan nga pala kita for a very important task. Kumunot ang noo niya. Sa klase ng ngiti nito parang mahirap paniwala ang mabuti ang tinutukoy nito. Ang tinutukoy nitong task. Siguraduhin mo lang, Jacob, na hindi mo papatay sa akin ang kahit na sino. Pagpapauna niya rito. Natawa ito. Actually, it's the contrary, my dear. May paiibigin ka. Paiibigin? Maang niyang reaksyon. Oo. At napaka-important sa akin na mapaibig mo ang lalaking ito. Bakit? Dahil kapag napaibig mo siya, it would mean my assurance of the presidency of Maharlikom. Natigilan siya. Sino naman ang gusto mong paibigin ko? Walang iba, Kayla, kundi ang aking half-brother na si Nathan.